Hello, magandang oras po sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking channel. Ngayon po ay araw po ngayon ng Martes at ngayon po ay ating iba-vlog yung ating nakuha sa araw ng Friday. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento ay huwag makalimot po yung mga baguhan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga upload na mga video. Ito pong aking mutya na nakukuha, ito ay isa pong klaseng butterfly na ang kanyang simulain po ay isa po siyang uod na nakapasok po sa kanyang paglalagyang binabalot na katawan upang magtagal siya doon sa ilalim na binabalot ay maglabas po yan, ay tinatawag po yung paro-paro o butterfly kung sa English. Kaya ito po ay isang napakagandang gamit na proteksyon at pampaswerte. Ito po ay natuklasan ko po ito dahil ito po ay nakakabit sa puno ng guyabano. At yan po ay karamihan na ang mga uod na naninirahan na magkakaroon siya ng katawang paru-paro o alibangbang. Kaya doon ko ito natuklasan. Dahil yung kanyang balot o balat na kanyang pinagbabalutan sa uod ay maganda rin yan lagyan ng mga sangkap at maganda rin yan sa sangkap na pangkabal. Dahil pangproteksyon po yan dahil sa pamagitan ng kanilang baluti o tinatawag na pangbalot sa katawan ng uod, yan po ay proteksyon nila para sila ay magtagal sa ilalim at kung maabutan sa panahon na sila ay lalabas, ang maglabas po yan ay paru-paro na po yan. Kaya ito po ang aking natuklasan na uod na nakukuha natin sa ilalim ng paru-paro. Ayan. Hindi pa ito paru-paro dahil papunta pa lang siyang magiging isang paru-paro. Ayan po yung kanyang pagkauod. Kung ito ay sa Bisaya ito po ay tinatawag na lampitot sa iba. Yung iba yung malapit na siyang nagiging katawang paru-paro. Ayan po, may mga anong pa nga siya. May mga katawan pa siya na malapit na siya nagiging paru-paro. Ayan. Kaya napakaganda talaga itong ating mutya sa uod na papalapit na siya nagiging paru-paro. Ayan, natuklasan ko ito dahil nga ay yung kanyang balat o balute na kanyang binabalot sa katawan ng uod, yan po ay nakakabit po yan sa mga sanga ng kahoy. Pag nakakabit yan sa sanga ng kahoy, pagdating ng mga siguro, hindi ako nagkamali, mga malapit isang buwan o isang buwan kalahati siguro, ayan ay lalabas po yan, ay magiging paro-paro na po yan. Yung mga butterfly na napakalaki. Kaya ito ang kanyang katawan sa pagkauod. Pero sa simula pa lang, itong batong ito o mutya na ito ay uod pa talaga ito dahil nga siya ay nakapasok na sa kanyang paglalagyan na tirahan para magiging isang ganap siya na paru-paro. Ito na po ang kanyang hitsura. Hindi siya uod pero meron siyang katawang paru-paro. Ayan katawang paru-paro na po yan. Iyan po yung ulo niya. Tapos kung ito ay kulang pa ito sa araw para maglabas siya paru-paro. Ay yun, sa mabuting palad ay kaya nakita natin yan dahil yung kanyang baluti kasi ay maganda po yan pangsangkap sa kabal. Bakit ko nasabi na pangsangkap sa kabal po yung kanyang baluti? Dahil nga kung walang baluti yan, hindi yan mag-success ang kanyang pagiging isang ganap na paru-paro o butterflies. Kaya yan po ay proteksyon sa kanila. Kaya maganda yan siya sa panghalo sa ating mga kargada katulad sa garapa. Pwede rin yan lagyan mo ng mga salitang Latin, isulat mo yan dyan dahil parang tigas. Kasing tigas yan ng karton, mas matigas pa yan sa karton yung kanyang paglalagyan nito. Kaya mas maganda rin yan gamitin sa sa pamproteksyon dahil matigas po yan. Pwede nga rin yan gagawing pang panit sa pitikan ng tirador.
Ayan, karamihan ginagamit namin yan dito. Kaya pag walang sapatos na nasisira, yung mga ganyan na mga panit balat ng mga uod na bahay nila na para magiging isa silang ganap na paro-paro, yan ang mga kabataan namin noon, yan ang ginagamit namin sa sa paglagay ng pitikan na tirador sa Bisaya. Kaya yon ang mga kasaysayan nung unang mga ginagamit namin. Kaya yan po ay isa sa pinakamatigas na balat ng uod na bahay nila para magiging isang ganap silang paro-paro. Kaya maganda yan siya sa proteksyon sa kabal. Maganda rin yan sa tagulilong. Alam nyo po kung bakit tagulilong po maganda yan, dahil nga yan po ay sangkap nila para hindi sila makikita. Kaya katulad nito, nakuha natin ay nagiging bato na po yung loob niya. Kaya maganda ito sa tagulilong, hindi ka makikita pag dala mo ito. Kaya napakaganda ito sa proteksyon at tagulilong yung ating mutya sa paro-paro o uod na nagiging bato sa loob. Ayan po ang itsura para makita ninyo. Yan po ang mga itsura niya. Ayan. Ang kagandahan din dito, ito po isang uod na crystallized din siya. Ang crystallized, isa po yan sa nagbibigay spiritual power na kahit hindi mo na siya dasalan, ay nanatili pa ring buhay na buhay ang kanyang birtod. Ganyan po katindi ang ang birtod ng uod na kristal. Lahat ng mga kristal depende din sa kristal. May mga kristal na kristal lang na galing sa ilalim ng lupa na wala namang mensahe sa spiritual. Yan po ay tinatawag nature, kalikasan na kalikasan nature yan na ganyan talaga ang kanyang mga itsura na lumalabas, ganyan talaga siya. Hindi katulad nito na rare talaga ito dahil paglabas niya, imbis na maglabas siya na paro-paro, ito hindi siya nakalabas dahil natuklasan natin na naghahanap tayo ng mga baluti para panghalo natin sa ating mga kargada. Sa halip na imbis na ginamit natin sa proteksyon yung kanyang balat, pag open pa natin sa katawan niya dahil yan po ay bahay nila, at ito rin ay napakaganda ang ating nakuha at kakampi talaga sa atin yung inang kalikasan, kaya binibigyan tayo ng ganitong klaseng uod na papalapit na nagiging paro-paro. Kaya ito, napakaswerte natin. Ito po ay isang bato na po ito. Yan. Isang bato na po yan. Kaya napakaganda po siyang gamitin sa pampaswerte at pamproteksyon. Ayan. Pampaswerte at pamproteksyon itong ating mutya sa paro-paro na uod. Ayan, ulitin ko po. Kung sino po yung nakakilala nito, unang-una po ang simulain po nito, ang kasaysayan. Kapag makakita ka ng mga maraming uod dyan sa puno, mas lalo kapag ganito kalaki sa kalingkingan na kulay green, hindi yan magtagal, maggawa sila ng bahay nila na kanilang babalutin nila ang katawan nilang pagkauod. Pagkatapos niyan, magtagal yan silang gumagawa sa kanilang balot, sa kanilang sariling katawan na uod. Magtagal yan, maglabas po yan, ay isa po yung ganap na paro-paro na malaki. Ayan po ang kanyang kasaysayan. At ito naman ay ating natuklasan dahil yung kanyang baluti maganda yan sa proteksyon. Kaya kinuha natin. At ngayon sa mabuting palad naman, siniswerte tayo ng inang kalikasan na ang kanyang loob ay nagiging bato po siya, nagtigas siya. Kaya napakaganda itong gamit sa pamproteksyon at pampaswerte. Magamit ito sa tagulilong, tagulipas, tagaliwas. Ito, yan po ang kanyang gamit. Kaya lahat po yung banggitin nyo pwede dito. Yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.